Welcome to Kalusugan Tips Channel. Our topic for today, 8 tips para makaiwas sa diabetes. Disclaimer, hindi po namin mapapalitan ang payo ng inyong mga doktor. Mas mainam kung may nararamdaman, kumonsulta pa rin sa inyong doktor. Pero bago ang lahat, for topic request and shoutout requests, maaari kayong mag-like, mag-subscribe at mag-comment. Tara! Sa ating tip number 1, bawasan ang matatamis na inumin. Naku! Ang soft drinks, milk tea at matatamis na juice ay mabilis magpataas ng blood sugar. Dahil liquid sila, hindi ka rin agad nabubusog. Kaya mas napaparami ang intake mo. Kapag madalas ang pagtaas ng blood sugar, mas napapagod ang pancreas sa paggawa ng insulin. Sa paglipas ng panahon, tumataas ang risk ng diabetes. Mas pipiliin pa dapat ang tubig kaysa sa unsweetened tea o black coffee. Simple pero malaking epekto sa long term. Okay? So, imaginein mo, kung ikukumpara mo nga naman, no, kalimitan, yung iba nasasanay silang uminom ng mga soft drinks, milk tea, lalo na syempre pag kumakain sa fast food, mas mainam na ikaw ay magtubig na lang. O kaya naman, pwede ka naman magtsaa. Pero dapat, hindi siya yung sobrang tamis, okay? Or meron siyang pampatamis. Pwede naman ding black coffee. Diba? So, itong mga to ay simple lang pero sobrang laking na maitutulong nito sa ating kalusugan. Okay? So, next naman natin. Tip number 2, kumain ng mas maraming whole foods. Okay? Ano ba yung mga whole foods? Hindi ibig sabihin whole foods, isang buo ha. Baka sabihin nyo, kailangan ng whole foods na chicken, isang buong chicken. Hindi po ganon. Okay? So, pag sinabi natin whole foods, piliin natin ang gulay, prutas, whole grains at lean protein kaysa sa processed food. Ang whole foods o kabuuan no, ay may fiber na tumutulong pabagalin ang pagtaas ng blood sugar. Ayun. So, ang processed food ay kadalasang mataas sa refined carbohydrates at sugar. Kaya mabilis itong magdulot ng blood sugar spikes o yung biglaang pagtaas ng inyong blood sugar. So, isipin mo na lang, no, sa isang plato mo, mas maraming natural na pagkain. Pag mas natural ang pagkain, syempre, mas mababa ang risk. Okay? Mas nakakaiwas tayo sa diabetes. Okay? Sa ating tip number 3, kontrolin ang timbang. Okay? Ano kaya ang paraan para makontrol ang timbang? Okay? Ang sobrang timbang kasi, lalo na sa bandang tiyan, okay? Yan ay malakas na risk factor para sa type 2 diabetes. Nakakaapekto ito sa insulin sensitivity ng katawan. Kahit 5 to 7% na bawas sa timbang ay may malaking benefit na, no? Malaking benepisyo na. Hindi na kailangan ng yung drastic or sobra-sobrang pagbabawas ng timbang. Kahit 5 to 7% malaking bagay na. At syempre, mas mahalaga ang steady progress kaysa sa crash diet na hindi rin tumatagal. Ayun. Pag sinabi nating crash diet, kadalasan, ito ay tinatawag na yung mga biglaang hindi kakain, yung bigla na lang hindi sila, kunwari, stop na ako ng kahit anong kakainin ko. Isang buong araw hindi kakain. Hindi ho healthy yung ganon. Kasi depende ho yun sa katawan ng tao. Ang pinakamaganda pa rin, syempre, yung tuloy-tuloy. Yung tipong kaya mo siyang gawin habang buhay. Pwede ka bang habang buhay hindi kumain? Syempre, hindi naman. So, kailangan meron kang approach na pwede mo siyang gawin consistently. Okay? Yung kaya mo siyang gawin ng araw-araw. Ano yung mga bagay na yun? Pwede po kayong kumain ng mas healthy na pagkain araw-araw. Okay? Sa ating tip number 4, mag-exercise o mag-ehersisyo ng regular. Okay, ako naiintindihan ko naman po, no? Kasi syempre, marami rin tayong mga kababayan, kaibigan na sub-sub sa trabaho at hanap buhay. Kaya naman, hindi rin talaga mabigyan masyado ng panahon ang pag-i-exercise. Pero, no,
pwedeng-pwede pa rin naman. Hindi naman ibig sabihin na busy tayo sa work or busy tayo sa pag-aasikaso sa mga pamilya natin, hindi na tayo makakapag-exercise. Okay? Kasi ang paggalaw ng katawan, yan yung tumutulong para mas magamit ng cells ang glucose bilang energy. Okay? Ibig sabihin, hindi ito naiipon sa dugo. So kahit mga 30 minutes ng brisk walking, 5 beses sa isang linggo, sapat na yon para makakita ng pagbabago. Yung simpleng paglalakad lang araw-araw. Hindi kailangan ng maging, alam mo yung tipong parang varsity ka dapat or athlete ka or powerlifter ka para talagang masabi mong nakakapag-exercise ka at maging healthy. Mas maganda pa rin yung kaya mong gawin sa araw-araw at syempre, yung tipong kaya mo siyang gawin kahit hindi ka, alam mo yun, kahit busy ka. Kahit yung wala kang masyadong oras. So, ilan sa mga pwede mong gawin is maglakad-lakad. Mas maganda rin or mas gumaganda rin kasi ang insulin sensitivity kapag regular ang physical activity. So, I'm sure mag-a-agree naman kayo, no, ang ating mga manonood o ang ating mga subscribers na ang regular at physical activity ay malaking tulong para sa ating kalusugan. Okay? Kung kailangan mo ng pera pampagamot or in case of any kind of emergency, ano pang hinihintay? Mag-apply na sa Finbro. Mabilis lang mag-apply at mabilis ring ma-approve. Mababa pa ang interest rates. Kaya ano pang hinihintay mo? Click the link in our description box at mag-apply na. Mag-Finbro na. Okay. Sa ating tip number 5, nako, ito ang kadalasang na-experience ng mga nagtatrabaho sa BPO, okay? Sa mga call center, sa mga trabaho na baliktad ang oras sa normal or sa natural na pagtulog, okay? Ang kulang sa tulog ay nakakaapekto talaga sa ating hormones, okay? Hormones na kumokontrol sa ating gutom at blood sugar. Kaya ang tip natin sa tip number 5 is huwag mag-skip ng tulog. Okay? Mas nagkakaroon tayo ng cravings sa matatamis kapag puyat. Tapos kapag laging puyat, mas tumataas ang stress hormones na nakakaapekto rin sa ating insulin. So, importante na targetin natin ang 7 to 9 hours na tulog sa bawat gabi para mas stable ang ating sugar level. So, ibig sabihin, kung ikaw ay may hanap buhay at ikaw ay may trabaho ng ganitong oras, maganda bigyan mo ng sapat na tulog ang iyong katawan. Naku, sabi nga nila, no, wag natin aabusuhin ang ating katawan sapagkat pag ito ay ang nagkaproblema, maaapektuhan din ang ating pamilya at hanap buhay. Okay? Sa ating tip number 6, iwasan ang paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay hindi lang masama sa baga. Nakakaapekto rin ito sa insulin resistance. Mas mataas ang risk ng diabetes sa mga naninigarilyo. Bakit? Dahil nakakasira ito ng blood vessels at nagpapalala ng inflammation or pamamaga sa katawan. Kapag tumigil ka, bumababa ang risk mo hindi lang sa diabetes kundi pati sa kahit anong heart disease. So, ibig sabihin, ang pagtigil ng paninigarilyo ay malaking tulong hindi lang sa diabetes, hindi lang makakaiwas sa kung anong related sa blood sugar mo, kundi pati sa heart disease, lung disease, at syempre, ang total na pagtigil sa paninigarilyo ay nakakatulong din sa ating paligid. Kasi bakit? Meron tayong tinatawag na second-hand smoke, third-hand smoke, at marami pang klaseng risk na pwede mo nang maiwasan kapag tumigil ka na sa iyong paninigarilyo. Okay? Sa ating tip number 7, matutong magbasa ng nutrition labels. Okay? Ano ba ang nutrition labels? Yan po ang nakikita natin sa mga binibili natin na mga pagkain sa supermarket. Meron po yan nakalagay yung kanilang mga nutritional benefits. Okay? So, hindi lahat ng low fat ay healthy ha. Hindi lahat ng healthy na nakalagay doon. Kunwari, this product is natural and healthy
and blah blah blah, etc. Nako, i-check nyo pong mabuti dahil hindi lahat na nakalagay doon sa ating sa kanilang mga karton or packaging, madalas hindi sila 100% na nagtutugma doon sa kung ano yung laman nila. So maraming produkto kasi talaga is mababa nga sa fat pero mataas naman sa sugar. So low fat nga, 'di ba? Healthy daw, pero nako, times 2 naman ang asukal. So tignan din kung merong mga added sugar, okay? At syempre yung total carbohydrates na nakalagay sa label. Mas maikli at mas simple ang ingredients list, mas mabuti. So kapag naging habit ang pag-check ng label, mas nagiging aware ka sa totoong kinakain mo. Okay. So sa ating tip number 8, last but not the least, magpa-check up or magpa-check ng blood sugar regularly. Lalo na kung meron kayong family history ng diabetes. Okay. Mahalaga ang regular na screening. Ang maagang pagdetect ay susi para maiwasan ang paglala. May kondisyon na tinatawag na pre-diabetes, okay? Kung saan medyo mataas na ang blood sugar pero hindi pa naman diabetic. Although sa stage na ito, kaya pa naman pigilan ang progression o kaya pang mapigilan na maging ganap na diabetes. Pero syempre, wag na nating hintayin na lumala pa ang mga sintomas or magkaroon pa ng sintomas bago magpatingin. Tandaan, mas mabuti ang maagap kaysa magsisi sa huli. Nako, sabi nga nila, prevention is better than cure. Ang masaklap kasi dyan, wala naman talagang 100% cure para sa diabetes. Madalas simptomas lang or sintomas lang yung ating nape-prevent or naiibsan. Kaya itong ating 8 tips, okay? Pwede po kayo mag-comment kung ano yung pinaka tumatak sa inyo or pinaka nagustuhan ninyo. Or kung meron na kayo mismong diabetes, ano po yung mga tips ninyo na pwede nyong maibigay doon sa mga taong possible na magkaroon or sa mga taong gustong makaiwas. Muli, maraming salamat sa panonood ng aming video. Para sa mga topic request at shoutout request, please like this video, subscribe, and comment down below. Maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa ating mga future videos. Pero bago ang lahat, kung mahilig kang mag-travel, mag-Klook na. Klook Pass up to 45% off. Boracay, one pass for multiple attractions. Ito po ang link at kita-kits tayo sa ating mga susunod na videos.